meron tayong gagawin. Ibabahagi natin sa inyo kung paano gawin itong isang flat iron na Unitec na may model UT-1688. Ayan yung kanyang model. At hindi siya makita dahil masilaw ang ilaw dahil gabi ngayon. Ang problem nung i-plug in ko kanina kasi meron itong coating at siguro na ipatong ito sa yung nylon, so nasunog yung coating, dumikit dito yung nylon na damit na napatungan. So ang ginawa ko ay kiniskis ko at pinakintab, so wala ng coating, pure aluminum na siya. Ngayon, nilinisan natin, nilihan natin at okay na. Nung i-plug in ko na siya, ay umuusok at sobrang init. So, ang ginawa ko, binunot ko kaagad at tiningnan natin. Siya nga pala, ito tinanggal ko na. At ito ay sinusungkit lang naman dahil ito may tatlong lock lang naman siya dito na merong lock. Ito oh. So, hindi naman natin masungkit dahil nakaganyan naman siya. So, hindi natin masilip. Kaya ang ginawa ko ay sinungkit ko na lang ng aking tweezer at inangat. So, natanggal naman siya. At yung lumalagatik na maririnig natin, ito ay meron siyang ito, parang spring. Yan. So, yung spring na yan, yan yung lumalagatik pag inikot natin ito. Kasi meron siyang parang ngipin-ngipin. Para itong kanyang spring, ito ay tumatama dito. Ayan, kaya may narinig tayo kung ating iikutin. Parang may marinig tayong tunog na sumasabit, ganyan. So, yan yung indication na naikot natin. Ngayon, tinanggal ko na ito, hindi ko ipinakita ang pagtanggal. At saka ito, dito ito galing sa loob. Pero bago ko tinanggal, ay nasit ko muna sa 0. Siya nga pala, bibigyan ko kayo ng kaunting tip. Pag nag-adjust tayo ng flat iron or itong ating plancha, hindi po pwede natin itong adjustin na mainit or na-plug in natin at uminit and then i-adjust natin. Hindi po pwede yon. Kung napainit natin siya, tapos yan, overheat, sobrang init kasi nga full yung settings, kahit naka-off ay hindi nag-off ang plancha. Kung mainit siya, siyempre yung kanyang thermostat ay malambot siya. Yung pagka-asero niya ay nawawala kung mainit. So, kailangan natin siyang palamigin muna bago natin i-adjust. Hindi nyo lang makikita kasi mahirap i-focus natin yung ating camera sa ating cellphone. Ngayon, sasabihin ko na lang sa inyo kasi mahirap dito or hindi natin makita dahil walang plus, yung plus hindi natin mapaandar. Ito, ilawan ko na lang para makita ninyo. Ayan, hindi din makita, ayun oh. Ito, ayan. Sa loob, yung sa gitna, yung makikita nyo dito, meron diyang maliit na slot ng tornilyo or flat or negative type of screwdriver na maliit. Precision tool ang kailangan natin. So, ang adjustment dyan sa gitna ay meron siyang tinutulak-tulak na parang meron siyang porcelain na nagtutulak-tulak. Pag in-adjust natin, lumalapit at lumalayo. So, yan po yung i-adjust natin doon sa loob, sa may gitna dito. So, natatakpan na ito dahil nakapasok siya dito sa loob. May half moon siya na butas. At saka ito, tatakpan din ng ganito ng kanyang knob. Ngayon, dahil may knob siya, hindi natin ma-adjust, kaya natin pinalamig, tinanggal natin itong knob, tinanggal natin yung extension para po madukot natin itong screw dito sa gitna. Ngayon, okay, tanda natin, ito, plancha lang ito, Lods, pero mahaba ito dahil nagtuturo tayo. Dahil kung gagawin lang natin ito is mabilis lang, pero dahil nagtuturo tayo kaya tumatagal. Okay, balik tayo dito. Ayan, makikita nyo sa aking tester. Ayan, kasi masilaw po yung ilaw. Iangat natin. Sandali, pause muna natin. Okay, itinaas ko lang yung ating ilaw para po makita ninyo yung aking sinasabi. Ngayon, ito. Ang gagawin natin ay kukuha tayo ng maliit na screwdriver para po i-adjust natin. Ngayon, ilagay natin itong ating test probe dito. Ayan. So, kung makikita nyo dyan sa ating tester, ay gumalaw po yung needle. Okay, so ilagay natin doon para makita ninyo na nakakonekta siya. Okay, ngayon ito, kukuha tayo ng ating precision screwdriver
At hindi tayo makakagamit ng mahaba ito kasi tagabal itong kanyang handle. Ang gagawin natin, ito yung kanyang dulo na detachable, yan po yung gagamitin natin. Ngayon, kukuha tayo ng maliit na slotted screwdriver, yung maliit, itong number 1.5. Ito, 1.5. Ipapasok natin siya ngayon dito sa loob habang ito ay nagre-reading at habang malamig itong ating plancha. Okay, malamig siya. Take note, malamig. Okay, ipihitin lang natin ito, yung paluwagan natin hanggat gusto natin or hanggat mawala siya. Ayan, di ba? Yung niluwagan natin na niluwagan, naangat na siya o mataas na, hindi pa rin nag-off. Kailangan kasi naka-zero itong ating settings. Ibalik natin, ibaon natin. Okay, hindi lang makita yung ginagawa natin, pero iniikot ko siya ng clockwise, pabaon. Ayan o, nakita nyo, di ba? So, ayan na siya. Napihit na natin. Ibalik natin ito ngayon, ito lang, yung kanyang knob extension. Ibalik natin sa loob. At pipihitin natin ito. Naka-off siya, di ba? Naka-off. Pihitin natin na ito ng bahagya. Ayan o. Ngayon, itatapat natin dito sa ating knob. Okay? Ayan, off. Itatapat natin sa knob ang kanyang slot. Ito. Yan, nakatapat doon sa dulo, sa harapan, yung kanyang half moon. Ngayon, naka-on po siya. Tingnan natin ngayon ito, yung half moon din. Ito siya. Hindi natin ibabaon ito, isusukat lang natin. Okay. Meron siya ditong arrow. Ito, makikita nyo, ayan. Kayo na mag-close up sa inyong phone, may arrow yan. So, ibig sabihin, yung arrow na yan, itong mga numbers dito, or indication like off, okay, off, tapos merong nylon, merong silk, at yung iba pa ay hindi na makita dahil burado na, okay, hanggang sa maximum. Okay, so itapat natin itong half moon, ito, doon. So, ibig sabihin, ito siya. Ito, yung sa, hindi ko makita itong pangalan niya. Basta dito nakatapat. Ngayon, ilagay natin doon, ganyan. Diba? Ibaon natin. Subukan natin ibaon. Ayan. So, i-off natin. Ayan o, nag-off na siya. Ngayon, naka-off na siya. I-on natin. Ayan. So, kaunti pa lang. Ngayon, dito natin ipipihit dito sa may unang dot. Hindi lang makikita, tanggalin natin. Ipihit natin sa may unang dot. Itama natin dito sa may arrow. Ito, hindi makita yung ginagawa natin. Ayan. Dito dapat mag-umpisa yung on sa may dot. Ito, yung dot. Dito sa may arrow, itapat. Ngayon, tanggalin natin itong knob. Ayan. Sinundot lang natin at inangat. Okay. Ayan. Ngayon, tanggalin natin itong extension. Ayan, natanggal na natin. At ikutin natin uli ito ng ating precision screwdriver. Kanina, sabi ko, clockwise binaon natin. Binaon. Kasi pag counterclockwise ay aangat yung tornilyo doon sa sentro o sa center. Ngayon, ibaon natin clockwise yung pagpihit hanggang sa siya ay mag-off. Okay, baon natin. Tingnan nyo lang mabuti. Ayan, nag-off na siya, di ba? Ngayon, dahil siya ay nag-off na, ibalik natin sa on. Okay, balik natin sa on. Ayan, nabalik na natin sa on, di ba? Dahil ang sabi ko kanina sa inyo, dapat dito sa may unang dot, dito sa nylon, dapat naka-switch on. Okay, ayan, switch on siya. So, ibalik natin ito, yung ating knob. Okay, balik natin. Ayan siya, nabalik na natin, ha? Ngayon, ibalik din natin itong ating knob. Okay, ayan siya, di ba? Naka-on dito sa my dot. I-off natin, pihit natin ng off. Ayan, di ba? So, i-on natin. Oh. Di ba? Ayan, oh. May off na siya kanina, walang off. Doon sa simula pinakita ko. Ngayon ito, dapat ganyan pagpihit mo. Dito pa lang yan mag-on sa unang dot. Ayan, oh. Di ba? Pagtapat ng dot, dito sa may arrow, saka pa lang mag-on. Okay, i-off natin uli. Ito, oh. I-on natin. Ayan.
Sakto. Pagtapat ng dot dito sa arrow, saka siya magpitik. At may maririnig din tayong lagatik. So, yan na po yung tamang settings nito. At maiwasan na nating ma-overheat. Sobrang init, nagbabaga. Dahil kanina naka-full. Ibig sabihin, full contact kahit i-off natin ay wala na siyang off. Umaandar pa rin. So, walang control. Kaya masusunog yung damit. Okay, so ganon ang ginagawa natin ngayon. Dahil ginalaw natin yung tornilyo sa gitna, ang mangyayari po dito ay maaring luluwag yung ating adjuster na ina-adjust natin, luluwag siya. Dahil po tinanggal natin yung dikit. Dahil mapandikit po yan na kulay puti. So, tanggalin natin uli yung knob. Ito, tanggalin natin. Ganon pa rin yung gagawin natin yung aking tweezer. Nilagay ko dito sa loob, sinungkit natin. Ayan. Okay? Ingatan natin na hindi ito mabali yung kanyang lock. Kasi pag nabali ito, wala na. Wala na tayong pangpihit dyan. Okay. Iwan ko lang kung may mabibili. Pero kung may mabibili, matagalan pa. Okay, ayan. So, tanggalin natin itong plastic na extension. Ito. Tinanggal natin. At yung kanyang adjuster na natanggal yung ito. Natanggal yung dikit. So, lagyan natin yan ng dikit. Kung may rugby, lagyan natin ng rugby para hindi po siya magalaw. Ngayon ito, meron naman tayo ditong, hindi ito sponsored binili ko ito. Ngayon, lalagyan natin ng dikit. Dikitan natin. Okay, dahil yung ating pandikit ay hindi po makaabot doon sa gitna. So, nilagay natin sa dulo ng ating tweezer at lalagyan natin doon. Okay, para po hindi po siya gumalaw kung sakaling mag-okay na. Okay, lagyan natin ng dikit. Ayan. At lalagyan na natin ng dikit. Linisan lang natin ito para hindi matuyo. Tapos, ibalik natin yung kanyang lock. Okay. Ngayon, dahil nalagyan na natin at para hindi po dumikit dito yung ating nilagay na pandikit, yung aking mga technique po, pasensya na kayo kung yan lang po, pero palagay ko marami po ang hindi nagpapakita ng ganito sa plancha. Ngayon, gagamit ako ng another material. Ito po ay hindi sponsored. Gagamit tayo ng lighter fluid at saka ito ay ating basain ang bulak. At yung aking nilagay na dikit, yung sobra, tanggalin ko po. Ayan, para hindi po dumikit dito sa ating extension ng knob. Ngayon, dahil nalagay na natin at nalagyan na natin ng dikit, ibalik po natin itong knob. Okay. Ayan, tapos itapat natin itong half moon dito sa half moon din ng knob. At saka sandali, tanggalin natin itong excess na nilagay natin na T7 T7000. Okay, ngayon ito na siya. Ilagay na natin ito. I-off natin, ayan, i-on natin, naka-on siya. So, dapat, dahil naka-on siya dito sa unang dot natin ilagay. Okay, ayan. Ito po ang plancha ay malamig na malamig, ayan sobrang lamig kasi pinalamig muna natin bago galawin. Ngayon, tingnan nyo ng mabuti dito sa ating test probe at sa ating tester pala. Ayan ipihit na natin ngayon ito, ayan. I-off natin. Diba may off na siya? At i-on na natin. Diba? So may control na yan. Kaya mag-adjust tayo, malamig na malamig. Yan po pag na-okay na, yan po ay perfect. Yan po yung aking experience. Okay, so ipantabi na natin ito at yung ibang mga gamit. Ngayon, i-plug in ko na ito dahil umaandar naman siya, kaya lang umuusok. Dahil naka-full or nakadiin ng tudo yung kanyang thermostat, kaya po siya wala ng control dahil kahit na i-off natin na malamig siya, ay hindi po nag-o-off. Naka-steady na lang sa full. So, uusok siyempre. Ngayon, i-off natin, naka-off. Okay? Naka-off siya. At titingnan natin dito yung ilaw. Dito makikita yan. I-plug in natin. Ayan. Naka-plug in na siya. Hindi nyo lang makita yung pag-plug in natin. Pihitin natin yung ating phone. Ito, naka-plug in na.
Ayan, di ba? Naka-plug in na siya, hindi lang makita. Ngayon, itapat natin doon sa plancha. Okay. I-on na po natin siya. Yung ating gumagalaw kasi. Ayan o. I-on na natin. Pihitin natin para makita ninyo. Ayan. Pihitin natin ng clockwise. Dandahan lang. Kung makikita nyo dyan o. Ayan o. Hindi pa umiilaw. Napihit na natin. Tatahimik po ako para marinig nyo na lumagatik na. Ayan. Diba? So ayan o. Nylon. Tapos yung dot nakatapat sa arrow. Okay, nakatapat sa arrow at kusa siyang nag-off saglit lang, di ba? Tapos kapain natin. Yan oh, mainit na siya. At yan po ay hindi uusok. Bakit? Bakit nasabi kong hindi siya uusok? Kasi nagkusa na siyang mag-off sa ganong init lang. Okay? So nakokontrol na niya. Dagdagan natin ngayon. Ayan, di ba? Hintayin natin na mag-off. Ayan, di ba? Saglit lang. So, hindi siya uusok dahil saglit siyang mag-u-off sa tamang init na kailangan ayon dito sa kanyang settings. Ngayon, dagdagan natin uli. Ayan, o, di ba? So, hindi na umuusok. Kanina, ang lakas, umuusok. Kasi umuusok siya dahil hindi nakukontrol. Ngayon, okay na itong plancha natin. Naituro ko na ng buong buo kung paano i-adjust, kung ano ang gagawin, at kung paano iingatan. Ngayon, ay yung naaamoy ko, yan po yung amoy ng aluminum na umiinit. Kasi siyempre may init siya. Pag bumabaga siya, may maaamoy tayo na amoy na susunog na bakal. Kaya siya may amoy, pero hindi na umuusok. Hintayin natin na mag-automatic kung siya ay iilaw ng kusa na hindi ginagalaw. Ito yung aking kamay. Medyo matagal yan kasi palamigin pa po niya itong plate para po yung kanyang thermostat makabalik sa katigasan niya para mag-close uli yung ating thermostats. Ngayon, dahil matagal, ipinapakita ko lang dito yung automatic na mag-off. Okay? Kasi dinagdagan ko. Ibig sabihin, tinataasan ko yung kanyang init. Kusa siyang nag-off. Ngayon, i-on naman natin. Ayan. So, mataas na siya. Hindi ba? Oh, nag-off na naman. So, hindi na siya uusok. Kasi, nakokontrol na. Ngayon, kukuha tayo ng pampalamig. Kasi nga, gusto natin makabalik itong kanyang automatic. Medyo matatagalan tayo sa paghintay. Kasi nga, mainit siya. Hihintayin niyang lumamig ang kanyang plate bago iilaw yung kanyang power indicator. So, gagawa tayo ng paraan. Hindi natin tatanggalin sa plug or sa outlet. Hihintayin natin na mag-automatic. Ayan, di ba? Narinig nyo na lumagatik, tapos umilaw, and then nawala. So, hindi na siya uusok dahil kusa na siyang aandar at kusa siyang mag-u-off. Ngayon, para mabilis tayo, palamigin natin gamit ang mabasang towel. Okay, ayan, sumisirit, di ba? Oh. Tapos yung usok, siyempre mabasa ito. Ayan o, mabasa. Yan yung umuusok, hindi na yung plancha na umuusok. Yung basa na towel, yung umuusok. Ayan o, umilaw, di ba? Kasi pinalamig ko siya ng mabasang towel. Okay? So, palamigin natin uli. Para makita nyo na nag-automatic yung pag-ilaw. Oh, di ba? Ayan oh, umilaw siya. So, automatic na siya nag-on. Hindi lang makita, ayan oh. Hindi pala makita yung kanina. Ayan, nag-off na siya. Okay, so ano natin, babaan natin yung init para mabilis tayo. Okay? Ayan. Bawasan natin. Tapos palamigin natin gamit yung mabasang towel. Tingnan natin ngayon kung nag-automatic nga siya. Kasi kanina hindi nyo nakita. Naririnig nyo lang yung kanyang lagatik. Okay?
Tingnan natin ngayon kung mag-automatic na siya, kung malamig na. At ang dumi ng niliha ko kanina, nandito na siya. Di ba? At lalagyan natin dito, hingi tayo ng kandila. Dahil pagkatapos natin, kasi kiniskis na natin yung kanyang coating. Dahil coated po yung plate na iyan. Kaya natanggal na natin yung kanyang coating dahil may nasunog at dumikit doon sa coating. So, nilinis natin. Okay, ayan o, nag-automatic o, di ba? Ayan, at tumunog yung ating ngayon, solve na yung ating ginagawa. At naipakita na natin kung paano. Plancha lang ito, pero mahalaga ito dahil halos lahat ng may mga estudyante, may nag-aaral at nag-oopisina ay gumagamit ng plancha, kaya mahalaga itong plancha na ito. Okay? So, kung umabot ka sa bahagi ng video natin, maraming salamat. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na po at pa-share ng video natin kung sa palagay mo ay nakakatulong ito sa iba. At shoutout po sa ating lahat, sa lahat po ng mga kaibigan natin dito. Shoutout po sa inyong lahat. Okay, so ito na. Maraming salamat. Bye-bye.